Kung bakit hindi na nakabalik si Santa sa Pinas. Noong unang panahon, bago pa man dumami ang malalaking gusali at maliwanag na billboard, may isang lihim na inaabangan ng mga batang Pilipino tuwing sasapit ang Pasko. Hindi lamang ang handa sa mesa, hindi lamang ang regalo sa ilalim ng puno, kundi ang pagdating ni Santa Claus. Tuwing hating gabi ng Disyembre, sinasabing bumababa si Santa sa mga bubong, kahit pawid man o yero. Hindi siya nagrereklamo sa init ng panahon, sapagkat sabi niya, hindi klima ang mahalaga, kundi ang init ng puso ng mga bata. May dala siyang sako, hindi puno ng mamahaling laruan, kundi ng simpleng regalo, lapis, laruan, libro, candy. At minsan ay sulat na may mensaheng, magpakabait, magbahagi, magmahal. At tuwing umaga, nagigising ang mga bata na may ngiti at pag-asa. Ngunit, isang Pasko, may isang gahaming pinuno na nakapansin sa akaibang saya ng mga bata. Hindi siya natuwa, naintriga siya. Saan nanggagaling ang mga regalong iyan? Bakit libre? Wika niya. Sinundan niya si Santa ng palihim, at nang makita niya ang sako at mga kahon ng regalo, nagningning ang kanyang mga mata, hindi sa tuwa, kundi sa kasakiman. Habang abala si Santa sa pamimigay sa isang barangay, unti-unting kinarga ng pinuno ang ilang kahon papunta sa kanyang sasakyan. Isang bata ang nakakita. "Santa, may kumuha po ng regalo." Napalingon si Santa at doon niya napansing nabawasan ang laman ng kanyang sako. Hindi siya nagalit, hindi siya sumigaw. Baka nagkamali lang. Ang kabutihan ay dapat nililinaw, hindi pinaghihinalaan. Dahil mabuti ang kanyang puso, lumapit si Santa sa pamahalaan. May kumuha po ng mga regalo para sa mga bata. Sana po ay maibalik ang mga ito. Pinaupo siya, pinahintay, pinangakuan. Ngunit, habang siya'y naghihintay, napansin ng ilang opisyal ang kanyang bag, ang isang malaking bag na may natitira pang regalo. Para po sa investigasyon, kami na ang hahawak niyan. At bago pa makapagsalita si Santa, kinuha ang bag, isinara ang pinto, at hindi na siya pinansin. Tahimik si Santa Claus. Mahigpit ang kanyang hawak sa sombrero. At doon, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang natalo ang kabutihan ng kasakiman. Kung ang bata ang nawawalan at ang sakimang nananalo, mali ang mundong ito. Hindi siya lumaban, hindi siya nagsumbong muli, tahimik siyang umalis. Kinabukasan, naghihintay ang mga bata, ngunit walang bakas ng sleigh, walang kampana, walang Santa. May sulat sa gitna ng klasa. "Mahal kong mga bata, binigyan ko kayo ng regalo, ngunit ito'y kinuha. Nagsumbong ako, ngunit pati ang natira ay inagaw. Ako'y nalungkot." Ang ilan ay napahiya, ang ilan ay nagkunwari, ngunit ang mga bata nakaunawa. Mula noon, hindi na bumalik si Santa Claus sa Pilipinas. Ngunit tuwing Pasko, may kakaibang nangyayari. Kapag may batang nagbabahagi ng laruan, kapag may pamilyang nagtutulungan, kapag may taong tumatanggi sa pandaraya, sinasabi ng matatanda, baka dumaan si Santa, hindi sa bubong, kundi sa puso. At itinuturo nila sa mga bata ang aral. Ang Pasko ay nawawala kapag ang kabutihan ay ninanakaw. Ang Santa Claus ay bumabalik lamang kung ang regalo ay pinoprotektahan, hindi pinagsasamantalahan. At hanggang ngayon, may bulong ang hangin tuwing Disyembre. Babalik si Santa kapag handa na ang mga matatanda na maging mabuting halimbawa sa mga bata. Hindi ninanakaw ang kabutihan.
hindi inaangkin ang para sa bata. At ang tunay na Pasko ay nagsisimula kapag ang kapangyarihan ay ginamit para maglingkod, hindi para magnakaw.